Ang Daga ni Orlando Oliveros. Kung ang tao'y namamatay, saan napupunta ang kanyang kaluluwa? Sa ihip ba ng hangin? Sa pagaspas ng dahon? O baka sa mga nilalang na hindi natin inaasahan? Sa isang tahanang nababalot ng dalamhati, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Maliit, tahimik, ngunit makapangyarihan ang hatid na hiwaga. At sa kanyang mga mata, tila may nakatagong alaala na nagsasabing, ako'y narito pa. Siya'y hindi tao, hindi ang nanay, ngunit siya ang simula ng isang kakaibang kwento ng pag-ibig, pamahiin at himala. Siya ang daga. Tahimik ang buong baryo nang pumanaw ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Ang kanyang pagkamatay ay tila nagdulot ng matinding dilim sa puso ng kanyang asawa at 4 na anak. Sa lamay, nagtipon-tipon ang mga kaanak, kapitbahay at kaibigan. Ang bahay ay nabalot ng pamahiin. Tinakpan ang mga salamin, inikot ang mga larawan at walang sino mang nagwawalis. Isang gabi, habang pumapatak ang mga luha at may pumapailan lang na dasal, biglang lumusot mula sa labas ang isang dagang bukid. Abay, may daga! Bulalas ng isa sa mga anak, sabay tatayo upang bugawin. Ngunit agad siyang pinigilan ng matandang kapitbahay. Huwag! Pamahiin yan! Kapag may hayop na pumasok sa lamay, naniniwala tayong maaring espiritu ng pumanaw ang nasa kanya. Tahimik ang lahat. Ang tatay, dala ng pangungulila, pumunit ng tinapay at inihagis sa daga. Kinain ito ng hayop at hindi umalis. Tumitig pa ito pataas, wari may ibig sabihin. Muling nagbigay ng tinapay ang tatay, hanggang sa kumain ng daga mula mismo sa kanyang palad. At noon, unang nasilayan ang ngiti sa labi ng matanda. Mga anak, narito muli ang nanay. Mula noon, gabi-gabi na itong dumadalaw. Hanggang sa tuluyan ng doon tumira. Lumaki ito ng lumaki. Unay kasing laki ng pusa, tapos aso, hanggang sa takasan na ito ng mga hayop sa paligid. Nakunan siya ng video, kumalat sa internet, pinag-usapan sa telebisyon. Isang pambihirang nilalang kumakalat sa social media at telebisyon. Isang daga na natutong magsalita, maglakad at makipag-ugnayan sa tao. Isang araw, may eksperto mula sa siyensya ang nagtangkang makipag-usap sa kanya. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ang daga. Gusto mo bang umalis dito? Umiling ito at sa lahat ng gulat ay nagsalita. Hindi po. Napatigil ang lahat. Mula noon, pinangalanan siyang Greg. Hindi nagtagal, natutong magsalita, bumasa, magsulat at maglakad na parang tao. Dumami ang panayam, mga balita, naging tampok siya sa Guinness Book of World Records bilang kauna-unahang daga na nakapagsasalita. Lumipat siya sa isang bahay na itinayo ng pamahalaan para sa kanya. May hardin, may sariling silid at araw-araw ay dinudumog ng turista. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nakaramdam siya ng pagkabagot. Ang kanyang mga araw ay paulit-ulit. Ngumiti sa mga tao, kumaway mula sa azotea at magpaunlak ng panayam. Ngunit dumating ang panahon na nagkasakit ang tatay. Dali-daling umuwi si Greg. Nadatnan niya itong maputla, payat at nakaupo sa paboritong upuan. Pa, dalhin na po natin kayo sa ospital. Mahinahong sabi ni Greg. Ngumiti lamang ang matanda at hinaplos ang kanyang ulo. Hindi na anak. Sapat na ang naging buhay ko at ako na may labis na pinagpala. Umagos ang luha ni Greg. Noon niya naunawaan na hindi kayamanan, hindi kasikatan, kundi ang pagmamahal ang tunay na kayamanan ng buhay.
Ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga hanggang sa pumanaw ang tatay. Inilibing ito sa tabi ng nanay. Isang dapit hapon, nakatanaw si Greg sa malawak na bukirin. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga palay ay kumikislap na parang ginto. Ngumiti siya at mahinahong winika. Doon ako nanggaling. Isa-isa niyang hinaplos ang buhok ng mga pamangkin sa kadahan-dahang lumakad palayo, kawangis ng isang tunay na daga gamit ang 4 na paa. Nagtuloy-tuloy siya sa pagbagtas sa mga palayan, palayo ng palayo at paliit ng paliit sa pananaw ng kanyang mga naiwang pamangkin. Nagmistula siyang isang karaniwang daga na nagbalik sa kanyang pinagmulan.